totoo yun. Kasi, ang sabi ng iba, how can there be 1,800,000 na kukunti lang mga hotel rooms sa natulog yung ngayon? Pangalawa, ang bilang, pwede may double count, ang pagbilang pala ng turista, ay kung pupunta ka kalahating araw, balik ka kaagad, is not considered as one day. Ngayon, nagreklamo si Congressman Governor Salceda. Sabi niya, ang tourist arrival ng Albay is 5 times bigger than Camarines Sur. 5:1 daw ang ratio. Nagrereklamo ang chairman ng Committee on Tourism, si Congressman Miraflores, ng Boracay. Sabi niya, imposible naman matalo ang Camarines Sur. Ang Boracay ng Camarines Sur, pero din ang Cebu. Pinagmamalaki ni LA, 6 na raw ang biyahe namin. Tama, 6 na maliliit na aeroplano, mga bombardier. Wala kami Airbus, kagaya ng Cebu, kagaya ng mga ibang lugar. So, ito lang, nagpapakita na pag mas maliit, easily manageable. You can easily manage and more focus ang attention. Tataas ang aero namin, tapos we can efficiently deliver basic services. Bakit napakababa ng amin, napakataas ang aming poverty incidence? 47%. Yung maliliit na probinsya, ang gaganda. Ano po bang rango ng Camarines Sur ngayon kung ang pag-uusapan progreso? Hindi po ba dati kasama to sa poorest provinces? Ang Camarines Sur. Dalawang pinagbabatayan dyan, sukatan, no? Poverty incidence and good governance. So itong good governance, nandyan lahat ng aspeto sa education, health. Kaya ako'y naniniwala, sinabi ni Director General Solita Bonsod, the real test of development is the availability of services like health, education, energy, water, and infrastructure. Ang coordinating UE. So, with this, makita mo, itong big provinces, ang Masbate, 54% ang poverty incidence. Kamsur is 47%. Quezon, 32.5%. Ang Leyte, 34%. Ngayon, sa Good Governance Index, out of 79 provinces, dito ka magugulat, Antonia, Jerry. Noong 2008, ito ang ranking. Saan po ito? Ano pong data ito? Itong data ng NACB. Okay. So 2008, there were 79 provinces at that time. Yung maliliit, like Quirino, Siquijor, Aurora, out of 79, yung Quirino, number 14, yung Siquijor, number 2, Aurora, 17, Leyte, 15, Iloilo, 38, Kalinga, number 3, ang Compostela Valley, number 10, ang Camarines Sur, ano kami? Ang ilan po? 78 out of 79. Hindi ko sinasabing masama si LA. Ang sinasabi ko lang, masama ang patakbo ng gobernador. Bakit masama? Dahil sa napakalaki, napakalawak, siguro, mas kinakailangan pagbigyan niya ng pansin. Ang katunay, mas madalas pa dito sa LA sa inyo kaysa magbisita ng mga barangay namin. Dito sa ABS-CBN. Ganun po ba? Oo. Mas madalas siya magbisita dito eh. Sa amin, madalang makita yan. Magaling lang sa radyo, television, mas magaling sa... Nakakadalawa na si Eloy dito. Dalawang beses nagpunta dito. Nakikita na dumadaan ho kasi dito tapos, sa salamin. Kagabi, nandun sa Strictly Politics. Kung ano naman siya sabi. Ayoko sanang patuloy yung mga ganitong sistema na para totoo sinasabi niya pero hindi mapaniwalaan. Maniwala ka ba sabihin niya kagabi na yung akin daw distrito at yung distrito ng 5th district ay walang road network system? Ay tanong mo si Manong, kilala, alam niya ang lugar namin. Ang ganda ng mga kalsada namin. Tapos, papaniwalain niya ang tao, yung akin daw distrito is the poorest among the districts in Camarines Sur. Hindi ho ba? Hindi. Ito yung aking lista sa classification. Ang aming classification ng mga municipalities, wala kaming 5th and 6th class municipalities. 4th, 3rd, 2nd, 1st. Yun din ang sa 5th district. Yung iba hindi ko nababanggit pero para hindi mapapahiya. Pero, paano kami maghihirap? Meron kaming potable water system. Moderno to, alam ni Manong to. Funded by Danida at that time. Tapos, meron kami State University, may Philippine Science High School. Out of 10 towns, we have 42 national high schools. 22 are legislated. Pagkatapos, lahat ng barangay namin, 299, lahat yan may kuryente, kahit na isla. Korean service by all these. Oo. Ngayon, yung mga provincial roads namin hindi naasikaso ng gobernador. Yan sa totoo lang. There are 602 kilometers of provincial roads. Magtanong kayo sa ibang distrito. Sila ay naghihintay ng tulong.
Puro pangako yung governor. Lahat daw ng barangay, bibigyan natin pa 500,000. Sabi ni Louie mismo, inipon ni Congressman Louie noong Sabado, by the way, yung mga mayors or local officials na support dito. 24 ang nagpakita out of 35. Ngayon din mga vice mayors, the 19 out of 35 ang mga ABC presidents. Sa mga tuwid, doon mo makita, may 1,000 ang nagtipon-tipon. At saka talagang desidido sila tumulong. Pero palawas niya, survey daw malakas. Galit daw mga tao. Hindi yan ang katotohanan eh. Mas malakas ang naniniwala na dapat kumahati, mas magkakaroon ng progreso sa aming lugar. Opo. Kinakapos na po tayo ng oras, Mr. Speaker. Huling tanong na lang siguro. May nagsusulong po para maging DOT Secretary si Governor El Rey Villaferte. Susuportahan niyo ba? Presidente yung desisyon yan. Wala naman akong poder magsabi ng ano. Pero, kung talagang, halimbawa, i-appoint, isusuporta kami. Hindi mo masama yun eh. Bilang pero, isang at alam mo lang kay Governor, kung halimbawa mangyari yan, ilagyan niya naman kami ng provincial hospital. Wala kami provincial hospital. Wala kami. Ang sasama ng provincial. Tignan mo ang Irigabuhi hanggang ngayon, hindi pa ayos. Napakatagal na kalsada yan. Provincial road. Tapos yung Bula. From the national road to Bula is 5 to 7 kilometers. Ba't hindi ba ayos-ayos? Kaya mga rami tiga 5th district, sila mismo ang nangungutya sa amin. Mayor Badel ng Iriga City, Mayor Gaiti ng Bao, marami ang nagtutulong-tulong. Kung talagang ganun hong kulang sa serbisyo ang mga mamamayan ng Kamsur, pagdating sa plebisito dyan, kaya nga, anong kinakatakutan niya at gusto niyang i-delay ito, ang approval. Ang pinakamaganda dyan, magtulungan na kami, ma-approve ka agad ito, at ipaksa natin sa tao. Para, di ba? Tao ang magdesisyon. Under the Constitution, tao naman talaga. Kami, nagpo-propose lang. Ang tao ang huling desisyon. Sabi namin, ba't ka natatakot? Punta na natin sa tao. Ibigay namin kagad. Kung gusto niya, kinabukasan. Di ba? Well, Congressman, natutuwa ako narinig po namin yung mga detalye yung binanggit ninyo. Iiwan ko ito para mabasa nyo naman. At ako'y, pag nandito, kung magsalita ako, lagi may figure. Hindi naman yung kaya yung iba, puro kwento eh. Mataas ang income namin. Kung mataas ang income, bakit nangutang ang provision ng 2 billion sa DBP? At nagdadagdag pa ng 1.5 billion. Saan gagastos ito? Wala transparency, wala accountability. Thank you po, Mr. Maraming Speaker. salamat po sa Mr. inyo. Senate President. Maraming salamat. Thank you very much. Salamat sa inyo. Mr. Ambassador. Thank you. Gusto ko siyang tawagin Ambassador. Congratulations sa lahat ng mga award ninyo. Ang dami-dami na. Thank you po. Thank you.